Sandro, so itong mga opisyal ng OVP, no-show pa rin kanina. Yung isa nakalabas pa daw ng bansa, na-cite ba sila in contempt? Corina, hindi pa pero mahigpit ang paalala ng mga kongresista na kung patuloy na iisnabin ng mga opisyal ng OVP ang pagdinig, ipapaaresto na sila. Nadiskubre sa pagpapatuloy ng investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nakaalis na pala papuntang Amerika ang Chief of Staff ng pangalawang Pangulo. Only one left the country last night per information received. Attorney Zulaika T. Lopez entered the immigration gates of the airport last night at 7:31 p.m. Aboard flight PR 102 Manila to Los Angeles. But the rest are still in the Philippines. Kabilang si Lopez sa 7 opisyal ng OVP na isinailalim sa lookout bulletin na hiniling ng komite dahil sa paulit-ulit na pangiisnab sa kanilang isinasagawang investigasyon. Nasa rules kasi ng Kamara na 2 beses lang na isnabin ang kanilang imbitasyon ay maaari nang mapatawan ng contempt at mapaaresto. Sana mag-attend na kayo. Ngayon pong inibitahan kayo ng pang-5 beses. Sapagkat alam ko naman, Mr. Chair, nakikinig itong mga taong to eh. Hindi naman sila ignorante sa hearing na ito. Nakikinig po sila dito. Nananawagan po kami sa inyo. Mag-attend na kayo sa next hearing po natin. Dahil wala na namang dumalo mula sa OVP, binusisi na lang ng mga kongresista ang mga acknowledgement receipt ng confidential funds. Napansin kasi na 158 times na nauna ang acknowledgement receipt na pinirmahan noong 2022 para sa 2023 budget. Saan po na ilalagay itong December 2023 AR if in fact they would say inadvertence nagkapalitan yan? Or if they say typographical error naman, it wouldn't make sense. What's that doing in December 2022? 158 times po nangyari. More likely, this was the same mistake committed by perhaps a few persons, which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? It should be noted that confidential funds should not be used as payment for reimbursement of previous activities. So it would have been flagged as a reimbursement expense, so not allowed. Ipinagtataka rin ng mga kongresista ang pattern na nakita sa paggasta ng confidential funds dahil pare-pareho ang halaga na inilabas. That the confidential fund were released in batches daily na parang routine na ito o robotic pa. Parang scripted ang pag-release ng mga pondong ito. Corina, nagdesisyon ang komite na maglabas na lang ng panibagong subpoena at kung hindi pa rin nga a-attend itong mga opisyal ng OVP, ipapaaresto na sila. Corina. Kasama ba ang Vice Presidente sa maaaring ipaaresto, Sandro? Hindi kasi lumalabas na hindi na siya kasama sa invitation ngayon, Corina. Kaya wala na muna sa picture itong pangalawang Pangulo dahil ang hinahabol nila yung corroboration noong iba pang mga opisyal ng OVP. Corina. Ayun, at ang uma-attend lamang dyan sa pagdinig ay ang tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Pero siya naman, hindi naman pwedeng, tagapagsalita lang siya, pwede siyang ipaaresto kung siya ay tumangging magpakita? O Corina, yung tagapagsalita naman, lumalabas na wala pang bagong tagapagsalita dahil nga kanina, itong si Attorney Michael Poa ay nilinaw na nagkaroon na ng pre-termination ng kanyang kontrata bilang tagapagsalita ng pangalawang Pangulo at kinumpirma nga niya rin kanina na itong 7 OVP officials, yun yung konektado pa sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Trina. Ayun, at lahat sila ay hindi nagpakita. Sa hanay naman ng DepEd, Sandro, may dumalo ba ngayong araw? O Corina, meron ding dumalo ngayong araw. Ito nga Chief Accountant ng DepEd at ayon sa kanya ay may humiling na pirmahan niya itong liquidation report kahit hindi niya ito na-check para sa cash advances ng DepEd mula sa confidential funds na ipinagbabawal. Pakinggan natin yung kanyang sinabi kanina sa komite.
Who ordered you to sign the document? I not really ordered, but I was requested by... Yes, who requested you to sign the document? By ASEC Shine Paharda. Sino po? Si Assistant Secretary Shine Paharda. Sunshine Fajarda. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Yes, sir. Corina, tulad nga nung mga naunang pahayag ng ibang opisyal ng DepEd, 9 na beses rin daw na nakatanggap ng envelope itong chief accountant ng DepEd, gaya nga nung iba pang mga opisyal ng DepEd. Corina. Okay, so maasahan nating magpapatuloy pa rin itong tinatawag na ngayong VP Sara Saga. Sandro, sa mga darating na araw. Maraming salamat, Sandro Ochona, live mula sa Batasang Pambansa.